Basang-basahan, ganyan ang tingin nila sa aking sakripisyo. Habang nakaluhod ako sa malamig na sahig, umaalingaw-ngaw ang halakhak ni Valentina at ang kumpas ng baso ng alak ni Doña Isabela. Nagdiriwang sa planong nakawin ang yaman ni Eduardo. Itatapon nila ako na parang asong ulol upang mamatay sa gutom? Hindi. Aahon ako mula sa putik upang maging kanilang pinakamalaking bangungot. Handa na ba silang masunog sa apoy ng katotohanan? Basang-basahan. Ganyan ang tingin nila sa aking sakripisyo. Habang nakaluhod ako sa malamig na sahig, nakikita ko sa isip ko ang kumpas ng baso ng alak ni Doña Isabela kasama si Valentina. Nagdiriwang sa planong nakawin ang yaman ni Eduardo. Itatapon nila ako na parang asong ulol upang mamatay sa gutom? Hindi. Aahon ako mula sa putik upang maging kanilang pinakamalaking bangungot. Handa na ba silang masunog sa apoy ng katotohanan? Wala siyang kwenta. Isang hamak na utusan na palamunin pa natin dito sa mansyon. Ang malamig at matalim na boses ni Doña Isabela ay tumagos sa makapal na dingding ng kwarto. Tila mga patalim na walang awang humihiwa sa pagkatao ni Sofronia. Sa kabilang silid, nakaluhod si Sofia sa malamig na sahig. Maingat at punong-puno ng pagmamahal na tinutupik niya ang mga damit ni Eduardo. Napahinto ang kanyang mga daliri sa kwelyo ng isang paboritong kamiseta ng binata. Dito madalas nakasandal ang leeg ni Eduardo. Dito niya pilit na nilalanghap ang natitirang amoy ng pabango nito na nagbibigay sa kanya ng panandaliang ilusyon na may halaga siya sa buhay ng lalaking hindi man lang siya makita. Ang bawat tiklop ng tela ay katumbas ng mga luhang hindi niya kailanman hinayaang pumatak sa harap nito. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia. Ang pamilyar na init ng kamiseta ay tila naging yelo na nakapaso sa kanyang balat. Unti-unting nakabitaw ang kanyang mga daliri at tuluyang nahulog ang damit sa sahig. Nakuyom niya ang kanyang mga palad habang pilit na pinipigilan ng isang hikbi na nagbabantang kumawala mula sa kanyang nagkakasugat na lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang tindi ng sakit ng isang taong ginawang alipin ng utang na loob. Bago pa man siya makabawi mula sa masasakit na salita ng matanda, isang panibagong boses ang sumunod. Ito ay kay Valentina, ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Eduardo. Ang boses nito ay puno ng pagmamalaki at walang bahid ng awa. Buti nga at napakadaling lokohin ng bulag mong anak, tita. He doesn't even know na yung special vitamins na pinapainom ko sa kanya every night is slowly destroying his optic nerves. Tuluyan na siyang mabulag, and once we're married, madali na nating makukuha ang buong kumpanya. Wala siyang magagawa, kundi umasa sa akin. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sofia. Ang lalaking pinaglilingkuran niya ng buong buhay, ang lalaking pilit niyang inilalapit sa liwanag, ay sadyang nilalason upang manatili sa kadiliman. Napaatras siya dahil sa matinding pagkabigla. Nang hina ang kanyang mga tuhod at sa kanyang pag-atras, sumagi ang kanyang siko sa isang mataas na florera na gawa sa porselana. Ang pagbagsak nito sa sahig ay nag-iwan ng isang malakas na ingay ng pagkabasag, isang tunog na nagpatigil sa lahat ng usapan sa kabilang kwarto. Bumilis ang tibok ng puso ni Sofia. Tila gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Pilit siyang yumuko upang pulutin ang mga basag na piraso, nanginginig at hindi malaman kung ano ang unang dadamputin. Bago pa man niya maitago ang kanyang presensya, mabilis na bumukas ang pinto. Bumungad ang matikas at mapagmataas na figura ni Doña Isabela. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik, madilim pa sa gabing walang bituin, habang nakatitig sa nanginginig na utusan sa kanyang paanan. Sa likuran nito ay nakatayo si Valentina. May hawak na isang asul na papel na mabilis nitong itinago sa likod ng kanyang palda nang makita si Sofia. Mabigat ang bawat hakbang ni Doña Isabela. Palapit kay Sofia, hindi alintana ang mga basag na porselana sa sahig. Walang pasabing hinawakan ng matanda ang panga ni Sofia. Bumaon ang mahahaba
at matatalim nitong kuko sa malambot na balat ng dalaga. Itinaas niya ang mukha ni Sofia upang pilitin itong salubungin ang kanyang nag-aapoy na paningin. Kung may lalabas na kahit isang salita mula sa marumi mong bibig tungkol sa narinig mo, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay makikita mo ang bangkay ng paborito mong batang pulubi na si Miguelito na palutang-lutang sa maduming ilog. Naiintindihan mo ba, hampas lupa? Mahal na mahal kita, Eduardo. Kaya please, inumin mo na itong mga bitamina mo para mabilis kang lumakas. Ang boses ni Valentina ay parang pulot sa tamis, ngunit para kay Sofia na nakatayo sa isang madilim na sulok ng silid, ang bawat salita ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Pinagmamasdan niya si Valentina na may maingat na pag-aalaga habang iniaabot ang isang baso ng tubig at ang maliit na puting tableta. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng pekeng liwanag sa mukha ng babaeng nagkukunwari, habang si Eduardo, sa kanyang kawalan ng paningin, ay nakangiti ng may buong pagtitiwala. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang hawak ang tray ng pagkain. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itaboy ang baso mula sa kamay ni Eduardo at sabihin ang katotohanan. Ngunit sa tuwing bubuka ang kanyang bibig, tila nararamdaman niya ang matutulis na kuko ni Doña Isabela na nakabaon sa kanyang panga. Naaalala niya ang banta sa buhay ng batang si Miguelito. Ang kanyang katahimikan ay ang tanging pananggalang na meron siya upang mapanatiling humihinga ang bata, kahit na ang kapalit nito ay ang dahan-dahang pagkasira ng lalaking lihim niyang minamahal. Pagkatapos inumin ang gamot, hindi nagtagal ay napahawak si Eduardo sa kanyang sentido. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at ang kanyang mukha ay namula sa hindi maipaliwanag na sakit. Mukhang sumasakit na naman ang ulo ko, Valentina. Parang lalong bumibigat ang talukap ng mga mata ko. Sandali lang yan, sweetheart. Reaction lang yan ng gamot para makapahinga ka. Just lie down, okay? Lalapit sana si Sofia upang alalayan ang binata, ngunit mabilis siyang hinarang ni Valentina. Ang malambing na mukha nito ay agad na napalitan ng pandidiri nang lumingon ito sa kanya. You, utusan, don't just stand there like a statue. Ang dumi-dumi ng suot mo, baka mahawa pa si Eduardo sa kung anong mikrobyo na dala mo mula sa labas. Umalis ka na rito at asikasuhin mo ang mga labada sa likod. Walang nagawa si Sofia kundi ang tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid ni Eduardo ay parang paghila sa isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang puso. Pumunta siya sa likod ng kusina, doon sa malit na sulok kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga tumpok ng maruruming tela at ang sarili niyang mga hikbi. Doon niya natagpuan si Miguelito. Ang bata ay nakaupo sa isang maliit na bangko. Hawak ang isang piraso ng pandesal na matigas na dahil sa lamig. Nang makita siya ng bata, agad itong tumayo at lumapit ng may malawak na ngiti sa kabila ng dumi sa kanyang mukha. Ate Sofia, huwag ka nang umiyak. Heto o, itinira ko sa'yo ang kalahati ng tinapay ko. Sabi ni Father, kapag daw mabait ang tao, hindi siya pababayaan ni Lord. Niyakap ni Sofia ang bata ng mahigpit. Ang init ng maliit na katawan nito ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinoan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, naramdaman ni Sofia ang kakaibang init na nagmumula sa balat ni Miguelito. Hindi ito ang normal na init ng buhay. Ang balat ng bata ay tila nagbabaga at ang paghinga nito ay naging mabilis at mababaw. Miguelito, bakit ang init mo? Sinubukan ng bata na sumagot, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nawawalan ng pokus. Ang maliit na piraso ng pandesal ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa maduming sahig. Unti-unting nanghina ang mga tuhod ng bata hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa mga bisig ni Sofia. Ang katawan ni Miguelito ay nagsimulang manginig ng marahas, tila kinakain ng isang apoy
na nagmumula sa loob. Natatarantang isinigaw ni Sofia ang pangalan ng bata. Binuhat niya ito at mabilis na tumakbo patungo sa pasilyo ng mansyon, umaasang makakahingi ng tulong upang madala ito sa ospital. Ngunit pagdating niya sa pinto na nag-uugnay sa kusina at sa main hall, narinig niya ang isang pamilyar at nakakangilong tunog. Ang mekanismo ng kandado ay umikot mula sa kabilang panig. Isang malinaw na hudyat na sadyang ikinulong sila ni Doña Isabela sa loob ng mainit at masikip na labanderya. Naiwan si Sofia na nakasandal sa saradong pinto. Yakap ang nanginginig na katawan ng batang naghihingalo. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malupit na kaaway na nagtatawan sa kanyang pagdurusa. Sa gitna ng kadiliman ng gabing iyon, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang ipagpalit ang isang buhay para sa isa pang buhay na unti-unti na ring kinukuha ng dilim? Huwag mong dungisan ang mamahaling pinto ng aking mansyon ng iyong maruruming kamay. Sophronia. Ang boses ni Doña Isabela ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng pasilyo nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Si Sofia ay nakaluhod pa rin. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa nangihinang katawan ni Miguelito. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang kapos na huni ng isang ibong may bali ang pakpak, habang ang init ng lagnat nito ay tumatagos sa manipis na uniforme ni Sofia. Tila sinusunog ang kanyang sariling balat. Nagmakaawa si Sofia. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy at humahalo sa dumi sa kanyang mga pisngi. Maawa na po kayo, ma'am. Kahit wag na po para sa akin. Ang bata lang po. Mamamatay na po si Miguelito kapag hindi siya nadala sa ospital. Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang pong hayaang mawala ang bata. Tumingin si Doña Isabela mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagkatao. Tila tinitingnan lamang niya ang isang tumpok ng basura na kailangang iligpit. Bakit ko aaksayahin ang yaman ng mga Vergara para sa isang batang pulubi na walang silbi sa mundong ito? Ang pera namin ay para sa mga taong may pangalan, hindi para sa mga hampas-lupang tulad nyo. Ngunit tila may isang madilim na ideya na pumasok sa isip ng matanda. Isang malupit na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Sige, Sophronia. Ibibigay ko ang kailangan mong pera para sa operasyon at pagpapagamot ng batang iyan. Pero may isang kondisyon. Huminto ang pagtibok ng puso ni Sofia. Alam niyang ang bawat tulong mula sa babaeng ito ay may katapat na lason. Ano po iyon? Aalis ka sa mansyong ito ngayong gabi rin. Mawawala ka sa buhay ni Eduardo nang walang pasabi, nang walang sulat, at nang walang kahit anong bakas. Hahayaan mong maniwala siya na ninakawan mo kami at lumayas ka dahil sa iyong kasakiman. Kapag ginawa mo yon, mabubuhay ang batang yan. Kapag tumanggi ka, sabay kayong mabubulok sa lansangan. Ang mundo ni Sofia ay tila gumuho sa kanyang paanan. Ang pag-alis niya ay nangangahulugan ng tuluyang pagpaparaya kay Eduardo sa mga kamay ng mga lason ni Valentina at Isabela. Ngunit sa kanyang mga bisig, naramdaman niya ang marahas na panginginig ni Miguelito. Ang bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan ay isang hakbang ng bata patungo sa hukay. Sa huling pagkakataon, ang kanyang pag-ibig ay kailangang maging isang sakripisyo. Tumango si Sofia. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa bigat ng sakit. Opo, gagawin ko po. Matapos makuha ang isang maliit na sobre ng pera na itinapon lamang sa sahig ni Isabela, binuhat ni Sofia ang bata. Wala siyang kinuha kahit anong gamit, maliban sa kanyang dangal na unti-unti na ring dinudurog. Sa gitna ng malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati, lumabas siya ng gate ng mansyon. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Huminto siya sandali at lumingon sa bintana ng kwarto ni Eduardo sa ikalawang palapag.
Ang dilim sa bintanang yon ay tila sumasalamin sa kinabukasang naghihintay sa lalaking mahal niya, isang kadiliman na hindi niya na kayang protektahan. Patawarin mo ako, Eduardo. Patawad kung kailangan kitang iwan sa gitna ng dilim upang mabuhay ang isang inosenteng anghel. Samantala, sa loob ng tahimik na silid, biglang nagising si Eduardo. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang balat na tila isang babala. Kinapa niya ang gilid ng kanyang kama, umaasang marinig ang pamilyar na kaluskos ng tela o ang banayad na paghinga ni Sofia na madalas ay nananatili sa malapit upang bantayan siya. Sofia? Isang mahinang tawag ang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang malakas na paghampas ng ulan sa bubong at ang malamyos, ngunit nakapangingilabot na boses ni Valentina na pumasok sa kanyang silid. Gising ka na pala, sweetheart. Huwag mo nang hanapin ang utusan na yon. Napatunayan na namin ang totoo. Ninakawan tayo ni Sofia at tumakas na siya kasama ang lahat ng alahas ni tita. Masamang tao siya, Eduardo. Ako na lang ang nandito para sa'yo. Naramdaman ni Eduardo ang malamig na kamay ni Valentina na dumampi sa kanyang pisngi. Ang haplos na yon, na dapat ay nagbibigay ng kalinga, ay tila isang malupit na tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kanyang madilim na mundo, naramdaman ni Eduardo ang isang uri ng takot na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang takot na ang tanging liwanag na nakikita ng kanyang puso ay tuluyan ng naglaho sa gitna ng ulan. Ang bawat yabag ni Sofia sa maputik na kalsada ay tila isang paghila sa isang mabigat na pangarap na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Buhat-buhat ang nanghihinang katawan ni Miguelito, hindi alintana ng dalaga ang pagbaon ng kanyang mga paa sa malapot na putik o ang hapdi ng malamig na hangin na tumatagos sa kanyang basang damit. Ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang mahinang tibok ng puso ng bata na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pagdating sa ospital, ang liwanag ng mga bombilya sa emergency room ay tila masyadong masakit sa kanyang mga mata na pagod na sa pag-iyak. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay naghihintay sa kanya sa counter ng cashier. Miss, ang ibinigay po ninyong halaga ay sapat lamang para sa initial check-up at ilang laboratorio. Kulang pa po ito para sa operasyon at confinement ng bata. Ang malamig na pahayag ng empleyado habang binibilang ang perang galing kay Doña Isabela. Napahawak si Sofia sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Niloko siya ni Isabela. Ang sobrang akala niya ay kaligtasan ni Miguelito ay isa lamang barya para sa matanda. Isang maliit na halaga para masiguradong mawawala siya sa buhay ng kanyang anak. Sa gitna ng desperasyon, hinawakan ni Sofia ang manipis na kwintas na pilak na nakasabit sa kanyang leeg. Ito ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina, ang huling kayamanan na itinatago niya para sa kanyang sarili. Sa isang mabilis at masakit na desisyon, tinanggal niya ito at inilapag sa mesa. Isang sakripisyo para sa buhay na mas mahalaga kaysa sa anumang alaala. Habang nangyayari ito sa ospital, ang mansyong Vergara ay balot ng isang uri ng katahimikan na hindi kailanman naramdaman ni Eduardo. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Valentina ay tila nananakal sa kanya, malayo sa pamilyar at payak na amoy ng sabon at katapatan na laging dala ni Sofia. Sweetheart, bakit hindi mo pa inuubos ang soup mo? I made this especially for you. Ang malambing na boses ni Valentina na tila isang pelikulang paulit-ulit na pinatutugtog. Busog pa ako, Valentina. Nasaan si Manang Rosa? Gusto ko siyang makausap. Ang mahinahong sagot ni Eduardo, bagaman ang kanyang isip ay punong-puno ng pagdududa. Hindi siya naniniwala na magagawa siyang nakawan ni Sofia. Ang babaeng maingat na nag-aalaga sa bawat gamit niya
Ang babaeng umiiyak sa tuwing nasasaktan siya ay hindi ang uri ng tao na aalis ng dahil lamang sa pera. Nang makaalis si Valentina upang kumuha ng tsa, naramdaman ni Eduardo ang isang banayad na paggalaw ng hangin malapit sa kanyang pintuan. Ang mga yapak na narinig niya ay hindi ang mabibigat at dekalidad na sapatos ni Valentina, kundi ang gasgas na tsinelas ni Manang Rosa, ang matandang tagapagluto na matagal na sa kanilang serbisyo. Lumapit ang matanda at humawak sa balikat ni Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. "Iho, huwag kang maingay. May kinuha ang donya sa kwarto ni Sofia bago siya umalis. Hindi magnanakaw ang batang yon." Pinilit siyang umalis dahil sa batang si Miguelito. Bago pa man makapagtanong si Eduardo, mabilis na lumayo si Manang Rosa dahil sa pagdating ni Valentina. Ang mga salitang iniwan ng matanda ay tila isang kidlat na nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na isipan ni Eduardo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa galit at pag-asa. Nang iabot ni Valentina ang baso ng gamot para sa gabi, hindi ito ininom ni Eduardo. Nagkunwari siyang may nakalimutan at nang lumingon ang babae, pasikreto niyang ibinuhos ang malapot na likido sa malaking paso ng halaman sa tabi ng kanyang bintana. Ang likido ay dahan-dahang bumaon sa lupa, tila isang lason na itinapon pabalik sa pinanggalingan nito. Sa kanyang isip, isang matinding pangako ang nabuo. Kung ang kanyang mga mata ay hindi makakita, gagamitin niya ang bawat hibla ng kanyang pagkatao upang hanapin ang katotohanan. Ngunit ano nga ba ang eksaktong ibinulong ni Manang Rosa tungkol sa kanyang ina na naging dahilan ng matinding panginginig ng mga kamao ni Eduardo? Ang katahimikan sa loob ng mansyong Vergara ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan kay Eduardo. Sa halip, ito ay tila isang malawak na bitag na puno ng mga tinik ng kasinungalingan. Habang nakaupo siya sa kanyang paboritong upuan, nararamdaman niya ang presensya ni Valentina sa kanyang tabi. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwari habang muli nitong isinasalaysay ang kwento ng pagnanakaw ni Sofia. "Sweetheart, hindi mo lang alam kung gaano kasakit para kay tita na mawala ang mga antigong alahas na yon. Sino ang mag-aakalang ang babaeng pinagkatiwalaan natin ay may ganoon palang kaitim na budhi? I'm so glad she's gone, Eduardo. At least ngayon, tayo-tayo na lang ang nandito." Ang malambing na wika ni Valentina habang hinahaplos ang braso ng binata. Tumango si Eduardo. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko at walang emosyon. "Siguro nga tama kayo. Masyado lang akong naging kampante sa kanya. Pasensya na kayo ni Mama kung nabulag ako sa maling akala." Ang bawat salitang binitawan ni Eduardo ay may kasamang pait na tanging siya lang ang nakakaalam. Kinakailangan niyang magkunwari. Kailangang maniwala sila na kontrolado pa rin nila ang kanyang isipan upang hindi sila maghinala sa kanyang mga susunod na hakbang. Lumipas ang ilang araw at may napansing kakaiba si Eduardo sa kanyang sarili. Simula nang itigil niya ang pag-inom ng mga tabletang ibinibigay ni Valentina, ang matinding sakit na tila nagpupukpok sa loob ng kanyang bungo ay unt-unting naglalaho. Ang mabigat na ulap na laging bumabalot sa kanyang isipan ay tila hinihipan ng hangin. Mas nagiging matalas ang kanyang pandinig, mas nagiging malinaw ang bawat bulong sa pasilyo, at ang dati ay purong kadiliman sa kanyang paningin ay tila nagkakaroon ng malalabong anino ng liwanag. Isang hapon, nang masigurado niyang abala sina Doña Isabela at Valentina sa kanilang mga bisita sa hardin, mabilis na kinapa ni Eduardo ang telepono sa kanyang mesa. Sa tulong ng kanyang memorya sa bawat pindutan, tinawagan niya ang tanging taong alam niyang hindi mabibili ng pera ng kanyang ina, si Attorney Ignacio Salcedo. "Ignacio, kailangan mo akong tulungan. Huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales na alam mo ang totoo kapag nandito ka. Gusto kong paimbestigahan ang bawat sentimong inilalabas ni Mama
mula sa kumpanya sa nakalipas na 6 na buwan. At higit sa lahat, hanapin mo si Sofia, hanapin mo siya, Ignacio, parang awa mo na. Ang pabulong ngunit mariing utos ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at pananabik. Habang hinihintay ang sagot ng abogado, narinig ni Eduardo ang biglaang pagpihit ng trangka ng kanyang pintuan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay mabilis at walang babala. Hindi ito ang mabagal na pagpasok ng isang utusan. Ito ay ang marahas na pagpasok ng isang taong may kapangyarihan. Mabilis na ibinaba ni Eduardo ang telepono at itinago ito sa ilalim ng kanyang hita. Habang pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga, ang amoy ng matapang na insenso na laging suot ni Doña Isabela ay agad na sumakop sa buong silid. Naramdaman ni Eduardo ang titig ng kanyang ina na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang mukha. Naghahanap ng kahit anong bakas ng pagtataksil. Eduardo, bakit tila hingal na hingal ka? At sino ang kausap mo rito sa loob ng kwarto? Ang boses ni Doña Isabela ay puno ng hinala, habang ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahang lumalapit sa kinalalagyan ng anak, tila isang mangangaso na nakaramdam ng paggalaw ng kanyang biktima. Wala akong kausap, Mama. Kinakabisa ko lang ang mga linya ng paborito kong libro. Mahirap kasing basahin ng braille kapag nanginginig ang mga kamay ko dahil sa gamot. Ang boses ni Eduardo ay kalmado at pantay. Ngunit sa ilalim ng talim ng titig ni Doña Isabela, ang kanyang puso ay tila kumakaripas ng takbo sa loob ng kanyang dibdib. Pilit niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang tuhod upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi pa ito ang oras para lumaban. Kailangan pa niya ng patunay. Malayo sa marangyang kulungan ni Eduardo, si Sofia ay nakaharap sa isang uri ng impyerno na amoy kalawang at pamatay insekto. Ang ospital ng mga mahihirap kung saan niya dinala si Miguelito ay tila isang malaking bodega ng mga taong nawalan na ng pag-asa. Sa isang sulok na madilim, kung saan ang malamig na hangin mula sa sirang bintana ay bumabalot sa kanilang magkatabi, nakaupo si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Ang balat ay nangingitim sa alikabok at pagod. Ngunit ang pagmamahal na ipinapahid niya sa noo ni Miguelito, gamit ang isang basang bimpo, ay walang kapantay na liwanag. Nagtatrabaho siya sa buong maghapon. Kumukuha ng mga labada mula sa mga bahay sa eskinita, nililinis ang mga basurahan ng tindahan, lahat para lamang makaipon ng ilang barya para sa gamot ng bata. Ngunit ang banta ay hindi lamang nagmumula sa sakit. Isang araw, habang abala si Sofia sa pagpapakain ng lugaw kay Miguelito, napansin niya ang paglapit ng isang lalaking hindi pamilyar sa paligid. Nakasuot ito ng maayos na polo na tila hindi nararapat sa maruming ospital at may hawak na isang manipis na folder. Lumapit ang lalaki at nagpakilala bilang isang social worker na naatasang ilipat si Miguelito sa isang murang klinika dahil hindi na kayang suportahan ng ospital ang kondisyon nito. Naniga si Sofia. Ang instinct ng isang ina ay pumintig ng malakas sa kanyang dibdib. Habang nakikipag-usap ang lalaki, bumaba ang paningin ni Sofia sa kanang pulso nito. May isang maitim na tattoo doon, isang malaking agila na may nakakagat na ahas. Ito ang eksaktong tattoo na nakita niya noon sa braso ng personal na driver ni Valentina. Hindi sila mga social worker. Sila ang mga berdugo ni Doña Isabela. Ipinadala upang tapusin ang buhay ng inosenteng bata. "Huwag mong hawakan ang anak ko!" Sumigaw si Sofia at mabilis na itinulak ang lalaki papalayo sa higaan ni Miguelito. Nag-iskandalo siya sa gitna ng ward. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso at itinapon ang mangkok ng lugaw patungo sa lalaki. Lumikha ng isang nakakabulahaw na ingay na umagaw sa atensyon ng lahat. Ang pagkakagulo ay nagbigay sa kanya ng sapat na pagkakataon upang buhatin ang nanginginig na bata at tumakbo ng mabilis palabas ng pinto ng ward, lumusot sa dagat ng mga naguguluhang pasyente at nurse.
Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa hindi na niya maramdaman ang kanyang mga binti. Nakarating sila sa isang inabandonang simbahan na matagal nang pinabayaan sa dulo ng bayan. Ang mga estatwa ng mga santo roon ay tila malungkot na nakatitig sa kanila. Sa loob ng malamig na istrukturang iyon, ginamit ni Sofia ang sarili niyang katawan bilang kumot upang ibalot si Miguelito. Sinasalo ang bawat panginginig ng bata gamit ang sarili niyang init. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang pag-iyak upang hindi matakot ang bata. Sa gitna ng nakapanlulumong katahimikan ng gabi, ang atensyon ni Sofia ay nahatak ng isang kakaibang anino na dumaan malapit sa pintuan ng simbahan. Ang hangin ay dahan-dahang humawi sa lumang kahoy na pinto, nag-iwan ng isang maliit na siwang kung saan may isang misteryosong supot na inilapag sa sahig. Ngunit hindi iyon ang nakapagpapabilis ng kanyang tibok ng puso. Mula sa labas, narinig niya ang mabagal ngunit mabibigat na yabag ng mga sapatos na palapit sa kanilang pinagtataguan. Ang bawat hakbang sa ibabaw ng lumang kahoy na daanan ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Sino ang sumusubaybay sa kanila sa dilim ng gabi? Ang bawat mabigat na yabag sa labas ng simbahan ay tila maso na pumupukpok sa dibdib ni Sofia. Mahigpit niyang niyakap si Miguelito. Isiniksik ang mukha ng bata sa kanyang balikat upang hindi nito marinig ang paparating na panganib. Hinawakan niya ang isang piraso ng matulis na kahoy mula sa sirang bangko, handang itarak ito sa dibdib ng sinumang magtatangkang kumuha sa bata. Bumukas ng tuluyan ang lumang pinto. Ang sinag ng buwan na pumasok mula sa labas ay nagbigay ng hugis sa isang anino. Hindi ito ang malaking lalaki na may tattoo. Ang taong nakatayo sa pintuan, basang-basa ng ulan at humihingal sa pagod, ay walang iba kundi si Manang Rosa. Bumagsak ang kahoy mula sa panginginig ng mga kamay ni Sofia. Manang Rosa, paano ninyo kami nahanap? Mabilis na lumapit ang matanda. Inilapag ang supot na naglalaman ng pagkain at tamang gamot para kay Miguelito. Umupo siya sa tabi ni Sofia at hinaplos ang maduming mukha ng dalaga. Ang mga mata nito ay puno ng luhang nag-uumapaw sa matinding pagsisisi. Sinundan ko ang mga tauhan ni Valentina. Narinig kong ipinapapatay na niya ang bata. Ang nanginginig na tinig ni Manang Rosa. Patawarin mo ako, Sofia. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng sikretong ito. Panahon na para malaman mo ang totoo tungkol sa iyong pamilya. Kumunot ang noo ni Sofia. Anong sikreto? Walang utang na loob na nagbubuklod sa iyo at sa mga Vergara, anak. Ang pagtatapat ng matanda na tila sumira sa buong pagkatao ni Sofia. 20 taon na ang nakalilipas. Ang iyong ina, na isang mahusay na nurse, ang nag-iisang nagligtas sa buhay ni Doña Isabela nang maaksidente ito sa isang liblib na probinsya. Ibinuwis ng nanay mo ang sariling dugo at lakas para mabuhay ang Doña. Ngunit nang mamatay ang ina mo sa sakit makalipas ang ilang taon, kinuha ka ni Isabela, hindi para tulungan ka, kundi para alipinin ka. Binaligtad niya ang kwento para maniwala kang habang buhay kang may utang na buhay sa kanya. Ninakaw niya ang iyong kabataan, Sofia. Naramdaman ni Sofia na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga labi niya ay nanginig, habang ang katotohanan ay unti-unting bumabaon sa kanyang isipan. Ang lahat ng insulto, ang lahat ng pagpapahiya, ang pagluhod niya sa malamig na sahig ng mansyon, ang lahat ng ito ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Wala siyang utang kahit kanino. Sila ang may utang sa buhay na inialay ng kanyang ina. Ang pagkamulat na ito ay nagpalit ng kanyang luha ng kalungkutan tungo sa isang malalim at nag-aapoy na galit. Samantala, sa loob ng opisina ng Mansyong Vergara, isang tahimik na revolusyon ang nagsisimula. Si Eduardo ay nakaupo kasama si Attorney Ignacio. Inilapag ng abogado ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento sa mesa. Tama ang hinala mo, Eduardo. Ang pabulong ngunit mariing pahayag ni Ignacio.
Inililipat ni Doña Isabela at Valentina ang pondo ng kumpanya patungo sa isang peking foundation sa ilalim ng pangalan ni Valentina. At mas malala pa rito, natuklasan ko na ang gamot na ibinibigay nila sa'yo ay hindi pang-regenerate ng nerves. Ito ay isang neurotoxin na nagpapabilis ng pagkabulag mo. Habang pinakikinggan ni Eduardo ang mga salita ng abogado, napansin niya ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang paningin. Ang dating purong itim na kurtina sa kanyang mga mata ay tila nagkakaroon ng malalabong hugis at anino. Nakikita niya ang silhouette ni Ignacio at ang puting hugis ng folder sa ibabaw ng madilim na kahoy ng mesa. Unti-unti nang naglalaho ang lason mula sa kanyang sistema. Matapos umalis ni Ignacio, naramdaman ni Eduardo ang pagnanais na subukan ang kanyang nanunumbalik na paningin. Gumapang siya palabas ng kanyang opisina at dahan-dahang naglakad sa madilim na pasilyo patungo sa kwarto ni Valentina, sinusundan ng malanding halakhak na nagmumula roon. Habang palapit siya, ang pinto ng silid ay bahagyang nakabukas. Tumigil si Eduardo at nanlisik ang kanyang mga mata nang makita ang isang napakalinaw na imahe. Ang kanyang paningin ay malabo pa rin sa mga detalye, ngunit ang anino ng 2 tao na nag-aapoy sa matinding kalibugan ay sapat na upang durugin ang huling hibla ng respeto niya sa babaeng iyon. Ang anino ni Valentina ay nakikipaghalikan ng masidhi sa ibang lalaki sa mismong loob ng mansyon ng kanyang pamilya, habang inuubos ang yamang pinaghirapan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang bulag na Eduardo ay namatay. Isang panibagong lalaki ang nagising, handang sunugin ang buong mundo upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya at sa babaeng pinakamamahal niya. Sa loob ng mansyong Vergara, nagkunwari si Eduardo na tuluyang nang nawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa dilim, hindi kumikibo, at hinahayaang maniwala sina Valentina at Doña Isabela na ang kanyang isipan ay kasing labo na ng kanyang paningin. Ang bawat pag-aalaga ni Valentina ay tinatanggap niya ng may malamig na pasasalamat, habang sa loob ng kanyang dibdib ay nag-aapoy ang isang galit na mas matindi pa sa impyerno. Poor Eduardo, mukhang hindi na talaga siya babalik sa dati, tita. Ang narinig niyang pabulong na wika ni Valentina sa labas ng kanyang pinto, may kasamang tonong puno ng panunuya. Mas mabuti na yan para hindi na siya makasagabal sa mga plano natin. Nang masiguradong abala ang dalawa sa pag-aayos ng kanilang mga papeles para sa kumpanya, mabilis na kumilos si Eduardo. Sa tulong ni Attorney Ignacio, napasikretong pumasok sa mansyon gamit ang likurang pinto ng kusina. Nakalabas si Eduardo nang walang nakapapansin. Sumakay sila sa isang hindi pamilyar na sasakyan upang hindi sila masundan ng mga tauhan ni Doña Isabela. Sigurado ka ba rito, Eduardo? Malabo pa ang paningin mo. Ang nag-aalalang tanong ni Ignacio habang binabaybay nila ang madidilim at masisikip na eskinita patungo sa dulo ng bayan. Kahit gumapang ako, Ignacio, hahanapin ko siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa akin. Ang mariing sagot ni Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang mga kuko ay bumabaon sa kanyang mga palad. Nang marating nila ang tapat ng lumang simbahan, pinigilan ni Eduardo si Ignacio na alalayan siya. Gusto niyang gamitin ang sarili niyang mga paa. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daanan ay isang pakikipagbuno sa kadiliman. Malabo pa rin ang kanyang paningin. Ang mga hugis sa paligid ay tila mga aninong nagsasayaw sa ilalim ng ulan. Ilang beses siyang nadulas, ang kanyang tuhod ay tumama sa matitigas na bato at ang putik ay kumapit sa kanyang mamahaling pantalon, ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat hapdi sa kanyang katawan ay tila pambayad sa bawat luhang ibinuhos ni Sofia para sa kanya. Habang papalapit sa pintuan ng simbahan, isang pamilyar na tunog ang huminto sa kanyang paghinga. Ito ay isang malambing at malungkot na awiting pampatulog.
Isang himig na madalas niyang marinig noon kapag hindi siya makatulog sa mansyon. Ang boses na yon ay tila isang anghel na tumatawag sa kanya mula sa gitna ng unos. Dahan-dahang itinulak ni Eduardo ang pinto. Ang liwanag ng iilang kandila sa loob ay nagbigay ng isang malabong hugis sa isang babaeng nakaupo sa sahig, yakap ang isang bata. Sa kabilang dako, si Sofia ay kasalukuyang nagpapakain kay Miguelito nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Akala niya ay bumalik ang mga tauhan ni Valentina, ngunit nang makita niya ang lalaking nakatayo sa may pintuan, basang-basa, puno ng putik, at may sugat sa mukha ngunit ang mga mata ay nakatitig sa kanyang direksyon, nabitawan niya ang hawak na mangkok. Ang pagbagsak nito sa semento ay lumikha ng isang ingay na tila bumasag sa lahat ng pader na nakapagitan sa kanila. Eduardo? Ang boses ni Sofia ay nanginginig, halos hindi makapaniwala. Hindi sumagot si Eduardo, sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, na tila natatakot na baka isang panaginip lang ang lahat. Nang marating niya ang tapat ni Sofia, hindi na niya napigilan ang kanyang mga tuhod na bumigay. Lumuhod siya sa harap ng dalaga, sa gitna ng maduming sahig ng simbahan. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay tuluyan ng pumatak, humahalo sa putik at ulan sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang mga kamay ni Sofia, ang mga kamay na magaspang dahil sa labada, ngunit pinakamalambot na haplos sa kanyang buhay. Sofia, patawarin mo ako. Ang basag na tinig ni Eduardo ay punong-puno ng pagsisisi. Napakabulag ko. Hindi lang ang mga mata ko ang nawalan ng liwanag, kundi pati ang puso ko. Patawarin mo ako kung hinayaan kong saktan kanila. Patawarin mo ako kung huli na ako. Naramdaman ni Sofia ang init ng mga luha ni Eduardo sa kanyang mga palad. Ang galit at sakit na itinatago niya ay tila natunaw sa isang saglit. Ngunit sa labas ng simbahan, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa pintuan ng simbahan. May sumusunod sa kanila ng tahimik, isang panganib na hindi nila inaasahan sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo. Sa ilalim ng malabong liwanag ng mga kandila sa loob ng lumang simbahan, ang mundo ni na Eduardo at Sofia ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi man ganap na nakikita ng mga mata ni Eduardo ang bawat detalye ng mukha ni Sofia. Ang kanyang puso ay tila nakatitig sa kaluluwa ng dalaga. Dahan-dahang itinaas ni Eduardo ang kanyang mga kamay at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Sofia. Ang kanyang mga hinlalaki ay banayad na humahaplos sa mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Ipinid ni Eduardo ang kanyang mga mata at dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo ni Sofia. Sa sandaling iyon, ang init ng kanilang balat at ang pagsasama ng kanilang mabilis na paghinga ay naging tanging komunikasyon ng dalawang pusong matagal na nagkawalay. Huwag kang matakot, Sofia. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa mga gamot na ibinibigay nila sa akin. At alam ko ang tungkol sa mga kasinungalingan ni na Valentina at ni Mama. At I'm so sorry na hinayaan kong umabot tayo sa ganito. I promise you, hindi ko nahahayaang saktan ka pa nila. Naramdaman ni Sofia ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang boses ni Eduardo ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat sugat na iniwan ng nakaraang mga araw. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, isang mahinang ungol mula kay Miguelito ang nagpabalik sa kanila sa realidad. Ang bata ay nanginginig pa rin sa ilalim ng mga basang kumot. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Mabilis na kumilos si Eduardo. Sa tulong ni Attorney Ignacio, binuhat nila si Miguelito at maingat na inisakay sa kanilang sasakyan. Hindi sila pwedeng bumalik sa mansyon. Dinala nila ang bata sa isang pribadong ospital kung saan ang bawat pasilyo ay maliwanag at amoy malinis. Malayo sa madilim na pasilidad
kung saan tinangkang saktan si Miguelito noon. Habang hinihintay ang pagsusuri ng mga doktor, nanatili si Eduardo sa tabi ni Sofia sa waiting area. Kinuha niya ang mga kamay ni Sofia, ang mga kamay na naging magaspang dahil sa paglalaba at pagtatrabaho sa eskinita upang mabuhay lang. Isa-isang hinalikan ni Eduardo ang bawat daliri ni Sofia ng may buong paggalang at pagmamahal. Ang bawat haplos niya ay tila humihingi ng tawad sa bawat hirap na pinagdaanan ng dalaga. Sofia, mula ngayon, wala ng amo at wala ng utusan sa pagitan nating dalawa. You are my light and I will spend the rest of my life making it up to you. Ngunit ang kanilang sandali ng pag-asa ay muling nabalot ng pangamba nang bumukas ang pinto ng silid ng doktor. Ang mukha ng manggagamot ay seryoso at puno ng pag-aalala. Base sa mga pagsusuri, kailangan ng agarang operasyon ni Miguelito dahil sa impeksyon na dulot ng hindi maayos na gamutan noong una. Kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon upang maisalba ang buhay ng bata. Mabilis na tumayo si Eduardo upang asikasuhin ang mga papeles at ang bayad sa ospital. Inabot niya ang kanyang itim na card sa tauhan ng ospital, ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ang empleyado na may dalang hindi inaasahang balita. Sir, humihingi po kami ng paumanhin, ngunit ang inyong card ay tinanggihan ng system. Tumawag po kami sa bangko at sinabi nilang lahat ng inyong accounts ay kasalukuyang naka-freeze sa ilalim ng utos ni Doña Isabela Vergara. Nanlamig ang buong katawan ni Eduardo. Ang galit na nararamdaman niya ay tila sasabog sa kanyang dibdib. Sa gitna ng pasilyo, nakita niya si Doña Isabela at Valentina na dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila. May dalang mga gwardya at isang mapanuyang ngiti sa kanilang mga labi. Ang pulang ilaw sa labas ng operating room ay nagsimulang kumislap, isang hudyat na ang oras ni Miguelito ay unti-unti nang nauubos habang ang kanyang kaligtasan ay muling ginawang hostage ng sariling ina ni Eduardo. Ang presensya ni Doña Isabela at Valentina sa pasilyo ng ospital ay tila nagdala ng isang malamig at nakalalasong hangin na agad pumulupot sa leeg ni Eduardo. Ang mga hakbang ng kanyang ina, bagaman mabagal, ay nag-iiwan ng isang matinding banta na nagpapabigat sa buong silid. Nakasuot ang matanda ng kanyang paboritong perlas, isang simbolo ng kayamanan na ginagamit niya ngayon bilang pamatay buhay. Sa kanyang tabi ay si Valentina, nakangisi at nakatingin kay Sofia ng may pandidiri. Nakakagulat na makita kang nakakatayo, Eduardo. Lalo na't akala ko ay tuluyan nang humina ang iyong isip. Ang bungad ni Doña Isabela, ang kanyang boses, ay tila isang malambot na unan na may nakatagong mga karayom sa loob. At ikaw, Sophronia, hindi ba't binayaran na kita para umalis? Masyado kayatang sakim at bumalik ka pa para manggulo. Pumagit na si Eduardo at itinago si Sofia sa kanyang likuran. Huwag na huwag mong babastusin si Sofia, Mama. Alam ko na ang lahat ng ginagawa mo. Alam ko ang tungkol sa pagkuha mo ng pera sa kumpanya. At alam ko ang lason na ipinapainom sa akin ni Valentina. Sandaling nawala ang nangiti ni Valentina, ngunit si Doña Isabela ay hindi natinag. Sa halip, isang mapang-insultong halakhak ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Magaling! Nakakatuwang isipin na kahit paano ay gumagana pa ang utak mo. Ngunit ano ngayon ang gagawin mo, anak? Alam mo ang totoo, pero ako ang may hawak ng pera. At sa mundong ito, walang silbi ang katotohanan kung wala kang kapangyarihan. Tumingin si Isabela sa nakasarang pinto ng operating room kung saan naghihintay ang mga doktor. Ipinapaalam ko lang sa iyo na isang tawag ko lang sa bangko. Maaari nilang i-release ang pondo para sa operasyon ng batang pulubi na yan. Ngunit may kapalit ito. Tumayo ng matuwid si Isabela, inilapit ang kanyang mukha kay Eduardo. Uwi ka. Sa mansyon ngayon din. Pakakasalan mo si Valentina bukas ng umaga sa isang marangyang seremonya. Ililipat mo ang natitirang mga shares mo sa kumpanya sa pangalan niya.
At ikaw, Sophronia, manonood ka sa kasal habang ipinapakita ko sa buong mundo na si Valentina ang karapat-dapat para sa anak ko. Kapag pumayag ka, mabubuhay ang bata. Naramdaman ni Eduardo ang pagbilis ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit, kaya't halos bumaon na ang kanyang mga kuko sa laman. Ito ang pinakamasakit na uri ng kawalan ng hustisya, ang paggamit sa buhay ng isang inosenteng anghel upang pilitin siyang sumuko sa kadiliman. Gusto niyang saktan ang mga kaharap niya. Gusto niyang isumpa ang araw na ipinanganak siya sa pamilyang ito. Hinawakan ni Sofia ang braso ni Eduardo. Nang lumingon ang binata, nakita niya ang mukha ng babaeng pinakamamahal niya. Hindi na ito ang mukha ng isang utusan na laging nakayuko. Ang mga mata ni Sofia ay nag-aalab, punong-puno ng tapang at hindi matitinag na paninindigan. Ang kanyang pagtingin kay Isabela ay diretsyo, walang bahid ang takot. Pumayag ka na, Eduardo. Ang mahinang bulong ni Sofia na sapat lamang upang silang dalawa ang makarinig. Buhay ni Miguelito ang mahalaga. Gagawin natin kung ano ang gusto nila ngayon. Ngunit hindi tayo magpapatalo hanggang huli. Tumingin si Eduardo kay Sofia. Ang kanyang puso ay nabibiyak ngunit puno ng pagkamangha sa katatagan ng dalaga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang ina at tumango. Pumapayag ako sa mga kondisyon ninyo. Ipaparelease mo ang pera ngayon din at uuwi ako sa mansyon. Ngumiti ng malawak si Valentina at inilabas mula sa kanyang mamahaling bag ang isang makapal na dokumento. Iniabot niya ito kay Eduardo kasama ang isang mamahaling pluma. Good choice, sweetheart. Please sign here. Ito ang dokumento para sa huling paglipat ng shares, effective immediately right before the wedding. Kinuha ni Eduardo ang pluma. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil. Habang idinidikit niya ang dulo ng pluma sa makapal na papel, mabilis siyang lumingon kay Sofia at inilapit ang kanyang bibig sa tainga nito. Nagbulong siya ng ilang salita na agad nagpabago sa ekspresyon ng dalaga. Isang maliit at tila mapanganib na kislap ng pag-asa ang nabuo sa mga mata ni Sofia habang ang tinta ng pluma ay tuluyan ng bumakat sa papel. Ang pagbabalik ni Eduardo sa mansyon ay tila pagpasok muli sa isang kulungan na gawa sa ginto at kasinungalingan. Sa harap ni na Valentina at Doña Isabela, pinanatili niya ang hitsura ng isang taong tuluyan ng nawasak. Nakaupo lamang siya sa kanyang silid, nakatitig sa kawalan, habang inilalapit ni Valentina ang mga sample ng damit pangkasal. Ang mapang insultong saya ng dalawa ay hindi man lang itinatago sa kanyang harapan, tila mga buwitreng nagdiriwang sa ibabaw ng kanilang biktima. Tingnan mo siya, tita. Wala na siyang pakialam sa paligid niya. The neurotoxin really did its job perfectly. Ang masayang komento ni Valentina habang sinusuklay ang kanyang sariling buhok sa harap ng salamin. Bukas, pagkatapos ng kasal, wala na tayong problema. We will send him to a quiet asylum at tayo na ang magpapatakbo ng buong empire ng mga Vergara. Sumagot si Doña Isabela mula sa pintuan. Ang kanyang boses ay puno ng mapagmataas na kumpiyansa. At siguraduhin mong nakaharap ang utusang si Sophronia bukas. Gusto kong makita niya kung paano tayo magwawagi at kung paano ko tuluyang dudurugin ang kanyang maling akala na may halaga siya sa buhay na ito. Sa kabilang banda, malayo sa mga matang mapanuri sa mansyon, abala si Sofia. Ang silid-aralan ng ospital ay naging isang maliit na opisina ng paghihiganti. Habang si Miguelito ay ligtas na nakapahinga matapos ang matagumpay na operasyon, si Sofia naman ay nakikipag-ugnayan kay Attorney Ignacio at Manang Rosa. Inilapag ng matandang tagapagluto sa mesa ang isang lumang kahon ng sapatos na naglalaman ng mga napakahalagang ebidensya, mga orihinal na resibo ng paglipat ng pera at isang maliit na recording device kung saan nakatala ang lahat ng usapan nina Valentina at ng kanyang inuupahang doktor patungkol sa pekeng gamot. Gusto nilang magmukhang mahina ang anak ko,
Gusto nilang durugin ang pagkatao niya. Pero hindi nila alam na sila ang naghukay ng sarili nilang libingan. Ang matapang na pahayag ni Sofia habang inaayos ang mga dokumento. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at natatakot sa bawat banta. Ang galit at pagnanasang ipagtanggol ang lalaking mahal niya ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang sirain ng anumang yaman. Kinabukasan, sumikat ang araw kasabay ng mga hudyat ng marangyang pagdiriwang. Ang hardin at ang malaking simboryo ng simbahan ay ginayakan ng libu-libong puting rosas at mamahaling mga palamuti. Ang mga sikat na personalidad, negosyante at mga kasosyo sa kumpanya ay dumalo upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Nakangisi si Doña Isabela habang nakikipag-usap sa mga panauhin. Isinusuot ang kanyang mamahaling kwintas na diamante na kuminang sa sikat ng araw, isang simbolo ng kanyang inaakalang tagumpay. Sa loob ng simbahan, si Eduardo ay nakatayo sa tabi ng altar. Nakasuot siya ng eleganteng suit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kawalan. Inalalayan siya ng isang tauhan na inutusan ni Valentina upang masiguradong hindi siya makagagawa ng anumang gulo. Gayunpaman, sa likod ng malabong paningin, si Eduardo ay hindi tulog. Sa tuwing hindi nakatingin ang kalaban, pasikreto niyang iminulat ang kanyang mga mata nang may matinding pokus. Ang kanyang paningin ay halos malinaw na nakikita niya ang bawat galaw, bawat ngiti at bawat pekeng mukha sa paligid niya. Mula sa malaking pintuan sa likuran, pumasok si Valentina na suot ang isang nakamamanghang wedding gown na gawa pa sa Europa. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagmamartsa patungo sa trono na matagal na niyang pinapangarap. Naglakad siya papalapit sa altar, nakangiti sa lahat, hanggang sa maabot niya ang kamay ni Eduardo. Ang malamig na hawak ng babaeng ito ay nagpadaloy ng kuryente ng pagkasuklam sa buong katawan ni Eduardo, ngunit kailangan niyang maghintay sa tamang pagkakataon. Ang pari ay naghanda upang simulan ang seremonya. Binalot ng katahimikan ang buong simbahan. Bago natin tuluyang pag-isahin ang dalawang kaluluwang ito, mayroon ba sa inyo na naririto ngayon na may dahilan upang hindi ituloy ang kasal na ito? Habang hinihintay ang formalidad na matapos, napansin ni Valentina si Attorney Ignacio na nakaupo sa unang hanay. Ang abogado ay hindi mukhang nababahala. Sa halip, isang kalmado at bahagyang nangiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Bago pa man makapagsalita muli ang pari, ang mabibigat na pinto ng simbahan sa likuran ay bumukas ng maluwang. Ang malamig na hangin mula sa labas ay humawis sa mga bulaklak sa pasilyo at ang musikang tumutugtog ay biglang nahinto. Ang buong atensyon ng simbahan ay nabaling sa malaking pintuan. Wala nang musikang tumutugtog. Ang liwanag ng araw na nagmumula sa labas ay pumalibot sa isang babaeng naglalakad papasok. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng utusan. Hindi siya nakayuko. Si Sofia ay nakasuot ng isang simpleng ngunit maayos na puting bestida. Ang kanyang ulo ay taas noo at ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na folder at isang maliit na itim na kahon. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, nagtataka kung bakit ang isang dating katulong ay sumira sa seremonya ng mga Vergara. Ang mukha ni Doña Isabela ay namula sa matinding galit, nawala ang kanyang mapagmataas ng ngiti at napalitan ito ng pandidiri. Ano ang ibig sabihin nito? Guards, kaladkarin niyo palabas ang babaeng yan. Isa siyang magnanakaw. Ang mariing utos ng matanda habang pilit na inilalayo si Valentina na nagsisimula na ring mataranta. Lumapit ang dalawang gwardya upang hawakan si Sofia. Ngunit bago pa man dumampi ang kanilang mga kamay sa dalaga, isang malakas at matipunong boses ang umalingaw-ngaw mula sa altar. Huwag ninyo siyang hahawakan. Ang lahat ay napalingon kay Eduardo. Ang binata, na kanina lamang ay nakatayo, nang nakayuko at mukhang walang alam, ay ngayon ay tuwid na tuwid. Ibinaba niya ang kamay ni Valentina at humakbang palayo rito. Tiningnan niya ng direkta ang mga mata ng mga gwardya.
Isang malinaw at hindi maikakailang pagtingin. Nakakakita siya. Eduardo? Nakakakita ka na? Ang boses ni Valentina ay nanginginig. Ang kanyang perpektong kolorete sa muka ay hindi maitago ang labis na takot. Hindi siya sinagot ni Eduardo. Sa halip, lumapit ang binata kay Sofia at inalalayan itong umakyat sa altar, sa harap mismo ng kanyang ina at ng mga panauhin. Nagsalita si Eduardo at ang kanyang boses ay naglalaman ng kapangyarihan na matagal na niyang ibinaon. Walang kasal na magaganap ngayon dahil ang babaeng nakatayo sa harap ninyo ay hindi isang magnanakaw. Siya ang babaeng nagligtas sa buhay ko at ang mga taong nagtangkang nakawin ang lahat mula sa akin ay ang mga taong tinatawag kong pamilya. Sumenya si Eduardo kay Attorney Ignacio. Tumayo ang abogado at naglabas ng isang maliit na projector mula sa kanyang bag. Iniugnay ito sa sound system ng simbahan. Ang boses na nagmula sa mga speaker ay hindi malinaw, ngunit pamilyar. Ito ay ang boses ni Valentina na itala sa opisina ng ospital. Malinaw na ipinagmamalaki ang epekto ng lason na ibinibigay niya kay Eduardo upang mapabilis ang pagkabulag nito at makuha ang kumpanya. Kasunod nito ay ang pahayag ng mismong doktor na inupahan niya na umamin sa buong sabuatan. Ang mga mukha ng matataas na tao sa lipunan na kanina ay punong-puno ng paggalang kay Doña Isabela ay mabilis na napalitan ng pandidiri at pagkasuklam. Nagsimula silang lumayo sa pamilya Vergara. Itigil ninyo yan. Peke ang lahat ng yan. Paninira lamang ng hampas lupang yan. Sumigaw si Doña Isabela. Pilit na kumakapit sa kanyang nawawasak na reputasyon. Hindi, Mama. Hindi peke ang mga dokumentong ito na nagpapatunay ng paglilipat ninyo ng pondo sa ilalim ng pekeng pangalan ni Valentina. Pera na dapat sana ay gagamitin ko para sa operasyon ng batang si Miguelito. Ang malumanay, ngunit matalim na sagot ni Eduardo habang inilalabas ang mga papel. Ang kapangyarihang ipinagmamalaki mo ay ginamit mo upang pumatay. Ngayon, matitikman ninyo ang hustisya. Sa labis na kahihiyan, ang pamilyar na mapagmataas na hitsura ni Valentina ay tuluyang nawasak. Sa gitna ng kanyang pagkakataranta at pagkawala sa katinoan dahil sa pagkakabunyag ng kanyang mga plano, nakita niya ang isang matulis na palamuting bakal mula sa stand ng mga bulaklak malapit sa altar. Ang galit ay nagulol sa kanyang isip. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang bakal at tumakbo ng mabilis patungo kay Sofia. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Papatayin kita. Ang kislap ng matulis na bakal na nakatutok sa dibdib ni Sofia ay naging tanging sentro ng atensyon ng lahat, habang ang buhay ng babaeng nakapagligtas kay Eduardo ay nakabitin sa isang napakanipis na sinulid ng pagkakataon. Bago pa man tuluyang mabaon ang matulis na bakal sa katawan ni Sofia, isang matipunong braso ang mabilis na humarang. Ginamit ni Eduardo ang kanyang sariling katawan upang sanggain ang atake. Hinawakan niya ang pulso ni Valentina. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito na tila bakal na nakakandado. Gamit ang lahat ng natitirang lakas na nakuha mula sa kanyang nagbabagang galit, marahas niyang itinulak si Valentina palayo. Nawalan ng balanse si Valentina at bumagsak sa malamig na marmol ng simbahan. Ang kanyang mamahaling wedding gown na dating simbolo ng kanyang kayabangan ay nag-usot at nadumihan. Bago pa siya makatayo, mabilis na pumasok ang mga pulis mula sa likod ng simbahan kasama si Attorney Ignacio na naunang tumawag sa awtoridad. Pinilit ni Valentina na lumaban, ngunit mabilis na naikabit ang malamig na posas sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga pag-iyak at sigaw ay hindi nakakuha ng kahit anong simpatsya mula sa mga taong kanina lamang ay nagpupugay sa kanya. Bitawan niyo ako! Ako ang asawa ni Eduardo! Eduardo, sabihin mo sa kanila, asawa mo ako! Ang desperadong yak ni Valentina habang kinakaladkad siya palabas, ngunit ni hindi siya nilingon ng binata. Samantala,
Si Doña Isabela ay nanatiling nakatayo sa tabi ng altar. Ngunit hindi na siya ang ginang na puno ng kapangyarihan. Wala siyang suot na posas, ngunit ang kadena ng kahihiyan ay mas mabigat pa sa anumang bakal. Ang mga matataas na tao sa lipunan, ang kanyang mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, ay isa-isang tumalikod at umalis sa simbahan. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ang kanyang pangalan, ang tanging bagay na pinakaiingatan niya higit pa sa buhay ng kanyang sariling anak, ay tuluyan ng naging alikabok. Lumingon si Eduardo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang halong awa, ngunit wala rin itong galit. Ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng perang ninakaw mo, Mama. Ngunit ang pag-ibig at respeto na nararapat sana sa isang ina, hindi mo na kailanman mararamdaman mula sa akin. Aalisin na kita sa kumpanya at ililipat kita sa isang malayong pasilidad. Hindi bilang parusa, kundi para masiguro kung hindi ka na makapananakit ng kahit sino. Tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Doña Isabela. Napaluhod siya sa sahig, umiiyak, hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil nawala sa kanya ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng halaga sa mundong ito, ang atensyon at kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Eduardo si Sofia ng napakahigpit. Ibininaon niya ang kanyang mukha sa buhok ng dalaga. Inilalabas ang lahat ng pagod, takot at sakit na kanyang dinanas sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Sofia ang init ng mga luha ni Eduardo sa kanyang balikat. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinunasan ang pawis sa noo ng binata. Isang simpleng kilos ng pag-aalaga na ngayon ay puno ng pagkakapantay-pantay at kalayaan. Wala nang utusan, wala nang amo, ngunit habang magkayakap sila, napansin ni Sofia ang pagbigat ng katawan ni Eduardo. Ang mga braso ng binata ay dahan-dahang nawalan ng lakas at ang kanyang mga mata ay nanlabo bago tuluyang pumikit. Ang stress at ang natitirang epekto ng neurotoxin na ibinigay ni Valentina ay sa wakas ay naningil sa kanyang katawan. Pumagsak si Eduardo sa malamig na sahig ng simbahan. Ang takot at kaligayahan ay nagsalpukan sa loob ng iisang sandali. Habang buong lakas na inaalalayan ni Sofia ang lalaking kaniyang mahal sa bingit ng isa na namang madilim na kawalan, ang malamig na hangin sa loob ng ospital ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-aalab na kaba sa dibdib ni Sofia. Nakaupo siya sa isang matigas na upuan sa waiting area. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Sa kanyang tabi ay si Miguelito, na ngayon ay maayos na ang kalagayan at may kulay na muli ang mga pisngi. Ang bata ay tahimik na nakasandal sa braso ni Sofia. Ang kanyang maliit na kamay ay humahawak sa laylayan ng damit ng dalaga, tila nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng sinumang matanda. Lumipas ang ilang araw mula nang bumagsak si Eduardo sa simbahan. Ang mga doktor ay nagsagawa ng isang mabilis at maselang operasyon upang tuluyang alisin ang mga bara sa kanyang ugat sa mata na dulot ng matagal na pagkalason. Habang naghihintay, nalaman ni Sofia mula kay Attorney Ignacio na si Valentina ay formal ng kinasuhan at hindi na makakalabas ng kulungan sa loob ng mahabang panahon. Si Doña Isabela naman ay dinala sa isang tahimik na pasilidad sa probinsya, malayo sa karangyaan na dati ay kanyang tanging mundo. Ate Sofia, makakakita na po ba si Kuya Eduardo? Ang mahinang tanong ni Miguelito, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Sana, Miguelito. Nagdarasal tayo na ibigay ni Lord ang himalang ito para sa kanya. Ang sagot ni Sofia habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka sa huling pagkakataon ay mabigo ang tadhana. Sa wakas, bumukas ang pinto ng silid ni Eduardo. Lumabas si Dr. Garcia at sininyasan silang pumasok. Ang silid ay nababalot ng bahagyang kadiliman upang hindi biglang mabigla ang paningin ng pasyente. Nakaupo si Eduardo sa kanyang higaan, ang kanyang mga mata
ay natatakpan pa rin ng puting benda. Ang kanyang paghinga ay mabagal at malalim. Tila bawat segundo ay isang pakikipaglaban sa sariling kaba. Ready ka na ba, Eduardo? Ang tanong ng doktor habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mga kamay sa benda. Tumango si Eduardo. Ready na po ako, Doc. Kahit ano pa ang maging resulta, tanggap ko na. Dahan-dahang inikot ng doktor ang gasa. Ang bawat pag-ikot nito ay lumilikha ng isang marahang kaluskos na tila umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong silid. Napahawak si Sofia sa kanyang dibdib, nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala. Nang huling piraso ng benda ang matanggal, na natiling nakapikit ang mga mata ni Eduardo. Dahan-dahan mong imulat ang mga mata mo. Ang mahinahong utos ni Dr. Garcia. Ang mga talukap ng mata ni Eduardo ay dahan-dahang gumalaw. Ang malabong ilaw sa loob ng silid ay nagsimulang pumasok sa kanyang paningin. Noong una, ang lahat ay puro puting anino lamang at malalabong hugis na nagsasayaw sa kanyang harapan. Ngunit habang tumatagal, ang bawat anino ay nagsimulang magkaroon ng kulay. Ang mga hugis ay naging malinaw. Ang unang bumungad sa kanyang paningin ay hindi ang mamahaling kagamitan sa ospital, kundi ang mukha ng isang babae na nakatayo sa paanan ng kanyang higaan. Ang balat nito ay bahagyang kayumanggi, may mga bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata, ngunit ang kagandahan nito ay hindi matutumbasan ng anumang sining na nakita niya noon. Ito ang boses na nagligtas sa kanya sa gitna ng dilim. Ito ang mga kamay na nag-alaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Sofia! Ang boses ni Eduardo ay halos pabulong lamang, puno ng pagkamangha at labis na kaligayahan. Ikaw pala ang anghel na kasama ko sa dilim. Nabitawan ni Sofia ang hiningang matagal na niyang pinipigilan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa isang uri ng ligaya na tila nagpapagaan sa kanyang buong pagkatao. Lumapit siya kay Eduardo at hinawakan ang kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng may buong linaw at katotohanan. Nakakakita ka na, Eduardo. Salamat sa Diyos, nakakakita ka na. Ang tanging nasabi ni Sofia sa gitna ng kanyang paghikbi. Sa isang sulok, nakita rin ni Eduardo ang maliit na bata na nakatingin sa kanya ng may malawak na ngiti. Ngayon, sa harap ng kanyang nanunumbalik na paningin, nakikita niya ang kinabukasang matagal na niyang ipinagdarasal. Isang kinabukasan na puno ng liwanag, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa pag-ibig na nagligtas sa kanya mula sa kailaliman ng kadiliman. Isang kalmadong umaga ng Sabado, ang bumungad sa maliit na bahay sa tabing dagat, malayo sa mausok at mapanghusgang lungsod kung saan matatagpuan ang Mansyong Vergara. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa buhanginan, nagbibigay ng gintong kulay sa mga alon na banayad na humahampas sa pampang. Wala nang ingay ng mga mamahaling sasakyan o ang matatalim na boses ng pag-uutos. Ang tanging naririnig ay ang masayang pagtawa ng isang bata at ang malamyos na huni ng hangin sa mga puno ng niyog. Si Miguelito ay masayang naglalaro sa dalampasigan. Hinahabol ang bawat pag-atras ng tubig dagat. Ang kanyang balat ay hindi na maputla at ang bawat hakbang niya ay puno ng sigla at buhay. Sa di kalayuan, nakatayo si Eduardo habang pinagmamasdan ang bata. Ang kanyang mga mata, na dati ay balot ng kadiliman, ay ngayon ay maliwanag na sumasalamin sa kagandahan ng kalikasan. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang paningin ay nakatuon sa babaeng naglalakad palapit sa kanya na may dalang-dalawang baso ng sariwang buko juice. Eduardo, baka masyadong mainit na sa labas. Pumasok na muna tayo sa loob pagkatapos maglaro ni Miguelito. Ang malambing na wika ni Sofia, no? Inabot ni Eduardo ang baso, ngunit sa halip na uminom, hinawakan niya ang kamay ni Sofia at dahan-dahan itong hinila palapit sa kanya. Wala nang distansya sa pagitan nila. Sa ilalim ng maliwanag na langit, hindi na siya ang amo
At hindi na rin utusan si Sofia. Sila ay dalawang kaluluwang pinagtagni ng tadhana sa gitna ng baha ng luha. You know, Sofia, sa tuwing tinitingnan kita, naaalala ko kung gaano ako kapalad. Noong bulag ako, akala ko ay wala ng halaga ang buhay ko. Pero ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na paningin ay hindi nakukuha sa mga mata, kundi sa pag-unawa ng puso. Ipinahinga ni Sofia ang kanyang ulo sa balikat ni Eduardo. Tapos na ang Sabado ng mga luha, Eduardo. Ngayon, bawat Sabado ay magiging simula ng ating mga ngiti. Bago sila lumipat sa tahimik na buhay na ito, dinalaw ni Eduardo ang kanyang ina sa pasilidad. Hindi siya nagdala ng galit o sumbat. Iniwan niya ang isang pumpo ng mga paboritong bulaklak ni Isabela at isang maikling mensahe ng pagpapatawad. Hindi niya ito ginawa dahil karapat-dapat ang ina, kundi dahil gusto niyang palayain ang kanyang sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Alam niyang sa pagpapatawad ay matatagpuan ang tunay na kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman ng mga Vergara. Habang pinapanood nila ang papalubog na araw, naramdaman ni Sofia ang mahigpit ngunit banayad na yakap ni Eduardo mula sa likuran. Ang init ng katawan nito ay nagbibigay ng katiyakan na ang lahat ng pasakit ay may hangganan. Ang kwento ni na Eduardo at Sofia ay isang patunay na kahit gaano man kadilim ang gabi, ang liwanag ng katapatan at sakripisyo ay laging makakahanap ng paraan upang sumikat. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga diamante sa leeg o ang ginto sa bangko, kundi ang kakayahang makakita ng halaga sa isang taong handang manatili sa tabi mo kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na yon, ang dagat ay nanatiling kalmado, tila nakikiramay sa katahimikan at kaligayahan ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig at pinatibay ng katotohanan.